Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong lahat mga kababayan. At naiingatan po. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si BBM mga tambay. Nag-ulat na naman po, ulat sa bayan, mga tambay. May ulat po sa bayan. Yung daw pong natitira niyan 3 taon na panunungkulan ay meron daw po siyang bagong misyon, mga kabayan. Misyon na naman, mga kabayan. Pakinggan po natin si BBM at komentuhan po natin ang kanya na naman pong pangarap at misyon na naman, mga kababayan. Ito po ang Pangulo. Ang bawat pamilyang Pilipino, merong college graduate, o merong nag-graduate sa TESDA. Bawat pamilyang Pilipino. Yun para sa akin. Pag nagawa natin to, successful yun. Ito ang misyong nais na maisakatuparan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago matapos ang kanyang termino. Sa Episode 3, Part 4 ng BBM Podcast, binigyang diin ng Pangulo na baliwala rin ang ginagawang pagpapaganda ng sistema ng bansa kung hindi rin maayos ang edukasyon ng mga Pilipino. Pag hindi magandang training, hindi magandang edukasyon ng mga Pilipino, hindi man sila makakapag-compete, hindi ba, in the labor market. Iginit ng Chief Executive na ang human capital ang pinakamahalagang yaman ng Pilipinas. Patunay rito ang iba't ibang bansa na mas pinipiling kunin ang mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang industriya. Sinabi ng Pangulo na ang edukasyon ang magiging sukatan ng tagumpay ng kanyang administrasyon. Samantala, sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino ay ipinamamadali na ng Pangulo ang mga pagbabago sa sistema at pag-aangat ng investment profile ng bansa. So these are very fundamental, very basic changes that take a little time dahil a bureaucracy is the biggest employer. Ganyan ang gobyerno. Bago umurong yan, bago umikot yan, napakatagal, napakabagal. That's why I keep talking, kailangan bilisan na ninyo. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Grabe po, no? Grabe po ang mga pangarap, mga tambay, ng Pangulo, mga tambay, mga gagawin niya. Ibang klase po. Ngayon naman po, tututukan naman daw po niya ang mga edukasyon, lalong-lalo po ang colleges. Kailangan daw po maging magkaroon po ng mga degree ang mga Pilipino para po ito ay maging kapaki-pakinabang, lalong-lalo po kung ikaw ay mag-iibang bansa. Mga kabayan, talagang gagawin po ng administrasyong ito ay talagang nakatutok po. Ang mga Pilipino ay puro po manggagawa sa ibang bansa para po lumaki ang remittance at pakinabangan po nila ang malalaking remittance ng mga OFW. Yan po ba ang pangarap ng Pangulo sa ating bansa? Hindi po ba pangarap ng Pangulo? Kung ikaw ay isang Pangulo, di po ba ang pangarap mo, unang-una, palaguin ang ekonomiya ng iyong bansa? Para ang iyong mga kababayang Pilipino ay hindi na mag-ibang bansa. Wala nang mga kompetensya na sinasabi mo. Hindi po ba ginagawa sa Singapore yan? Singapore, Taiwan, Japan, South Korea, di po ba? Hindi na po human, hindi na po tao ang kanilang ekonomiya. Sa atin, umaasa po tayo sa ekonomiya natin sa tao. Sa mga Pilipino na mag-a-abroad at doon magtatrabaho at kikita ng mga dolyares, remittance. Ganyan po ba ang programa ng Pangulo? Aasa ka sa mga Pilipino na ito ay makapag-abroad para buhayin na ekonomiya mo? Di ba? Yan pong mga ganyan na ideas. Second option mo lang yan. Yung mga Pilipino na nag-a-abroad, second option lang ng gobyerno yan. Hindi mo priority yan bilang Pangulo. Ang dapat priority ng Pangulo, paunlarin mo ang bansa mo. Lumabang ka ng kompetisyon. Paramihin mo ang trabaho, job. Paramihin mo ang mamumuhunan sa iyong bansa. Di po ba? Dahil nagagawa po ng mga bansa yan na mas malaki pa tayo. Di ba? Katulad ng Taiwan, Singapore,
'Di ba? Malaysia, 'di ba? Thailand at marami pang kapitbahay natin. Pati nga po, 'di po ba? Pati nga itong Malaysia, 'di po ba? At Vietnam, tinatalo na tayo ng Vietnam. 'Di po ba? Baka talunin na rin tayo ng Cambodia. Ibang klase po. Dahil yan po ang layunin at trabaho ng gobyerno. Hindi ang yung magiging prioridad, ang gagawin mo, tututukan mo ngayon ang mga Pilipino dito sa edukasyon. Matagal na pong nag-iedukasyon, nag-aaral ang mga Pilipino. Wala ka lang masabi. Hindi po ba? Ginawa na nga ni dating Pangulong Duterte yan na ang ating mga state university ay libre na ang mga colleges. Di po ba? Wala nang gagastusin ang mga Pilipino sa college, sa mga state university natin. Pero ngayon, palibasa, wala kang nagawa yata. Wala yatang nagawa, umano ang presidente. Wala po siyang maipagmalaki na achievement sa 3 taon. Ito po ngayon ang kanyang bago na naman po tututukan sa natitira niyang 3 taon. Mga kababayan, dito naman siya tututok na magkaroon ng mga colleges, na mga degree, at maipagmamalaki at parang maging kompetisyon para dumami pa ng dumami ang mga manpower na ipamimigay natin, pagtatrabahuhin natin sa ibang bansa para mailayo sa mga pamilya. Di po ba? Ganyan po ba ang pangarap ng isang pangulo sa isang bansa? Na ang iyong mga Pilipino ay talagang pinupus mo ng pinupus para ekonomiya mo'y gumanda. Yun po ba? Ibang klase. Nasaan na po yung pinagmamalaki ng Pangulo? Nasaan na po yung isang damukal na biyahe niya, travel? Hinahanap po ng taong bayan, Mr. President. Nasaan na po yung 3 taon yung biyahe? Puro biyahe po. Ano na po ang resulta? Nakapagbigay na po ba ng maraming trabaho sa mga Pilipino na kailangan na ang mga Pilipino ay mabawasan na nag-iibang bansa dahil walang opportunity sa ating bansa? Nabawasan na po ba? Dahil sa ganda na sinasabi nyo, kaya nga kayo nagbiyahe para makapagbigay sa daan-daan at milyong Pilipino na walang trabaho para sa Pilipinas na. Sa Pilipinas na magtrabaho at hindi na mag-ibang bansa. Di ba yan ang mga pulisiya nyo? Kaya nga kayo nagbiyahe, nasaan ang mga achievement ng inyong biyahe? Meron po ba achievement na nakuha ang taong bayan sa dami ng ginastos nyo sa inyong biyahe ng 3 taon? Ano, puro pledge? Puro pangako lang po ba nakuha natin? Pero gumastos tayo ng daan-daang milyon, bilyon. Di po ba? Sa dami ng biyahe, nakakahiya. Tapos ngayon, meron naman kayong bagong programa. Yung programa nyo naman ay bulok na. Ginagawa na po yan lahat ng mga pangulo na nagdaan sa ating bansa. Binibigyan po ng oportunidad ang mga Pilipino na makapagtapos at tutukan ang mga colleges at yung sinasabi nyong TESDA. Di po ba? Nahandyan na po yan. Wala na lang po kayong masabi dahil wala po yata kayong achievement, Mr. President. Nasaan po ang 3 taon? Bakit hindi nyo po maipagmalaki ngayon ang 3 taong achievement po ninyo? Ano po ang nangyari doon sa isang damukal na inutang natin? Mahigit 5 trillion. Mahigit 5 trillion at papalo pa ito. Papalo, tataas pa ng tataas ang inutang po ninyo. Nasaan po yun yung achievement na yun? Nasaan po ang mga proyekto at programa na natapos po ninyo ng 3 taon, Mr. President? Ngayon, mangangako na naman kayo sa mga Pilipino. Ito na naman, pangako na naman. Yung 3 taon nga, hinahanap na namin kung ano ang natapos at nagawa ninyo. Lalo-lalo po sa ekonomiya ng bansa. Lalo-lalo sa trabaho ng mga Pilipino. Para kahit papaano sa taas at napakamahal ng bilihin, may trabaho man lang kami. Para kami magkaroon ng kompetensya at panggastos sa hirap ng buhay. Di ba ba? Kakarampot na nga kinikita namin. Kakarampot na. Tapos wala pang maibigay na malalaking proyekto at programa ang pamahalaan. Ang nangyayari lang po sa aming bansa, binabaon nyo lang po yata kami sa utang at dinadala nyo po ang bansa sa isang damukal na issue ng korupsyon, Mr. President.
Ibang klase po ang mga pangarap nyo. Yung mga pangarap at mga ideas nyo, 3 taon walang naramdaman yata ang mga Pilipino. Ano po masasabi nyo rito mga kababayan? Sa mga programa at panukala at mga ideas ng Pangulo. Kilalaki po ng budget na ibinibigay po natin sa kanila. Trilyon. Hindi bababa sa 7 trilyon. 6 trilyon mahigit ang pondo. At umuutang pa tayo sa labas ng bansa. Pero ang mga programa, ideas ng Pangulo, ganito lang. Nakakahiya. Pagka ganito lang ang iyong mga programa, ganito lang ang iyong mga achievement, ibang klase. Nakakalungkot lang po. Ang nangyari po sa ating bansa ay pera-pera na lang po. Dadaanin ka lang sa mga pangako, mga ideas, mga gagawin, pero walang natatapos na malalaking proyekto at walang naibibigay na malalaking trabaho sa ating bansa, sa buong bansa. Wala. Limitado lang mga kababayan. Pero pagdating po sa issue o sa pera na pag-uusapan, mabibilis pa sila. Mabibilis pa sila sa pansitan pagka pera na po ang pag-uusapan. Pero pagka mga programa na maiaangat ang ating bansa, wala. Dahil wala po nagtitiwala yata sa ating bansa. Wala yatang nagtitiwala umano. Walang pumapasok na malalaking investor yata sa ating bansa. Yan ang malaking problema ng gobyerno natin ngayon. Walang nagtitiwala. Kaya po ang Pangulo ay tututok na lang sa manpower sa mga Pilipino na kailangan yung kompetensya ay palakasin at paramihin ang ating ipatatapon o isesend o ipamimigay na manggagawa sa mga bansa na mangangailangan ng serbisyo ng Pilipino. Diyan na lang po aasa yata ang Pangulo. Matindi, mga kababayan, ibang klase. Yung galing ng mga Pilipino, yung mga talent ng Pilipino ang makikinabang ibang bansa. Hindi ba dapat ang makinabang ay bansa natin sa galing at talino at husay ng mga Pilipino? Wala. Hindi mapakinabangan ng mga Pilipino ang skills ng mga Pilipino. Ibang bansa na ikinabang kasi korap ang gobyerno. Korap. Hindi makapag-produce ng maraming trabaho sa ating bansa kasi ibinubulsa nila umano. Ang dapat ay proyekto at pagpapalago ng ekonomiya sa ating bansa na ibubulsa pa yata nila, mga kababayan. Nakakalungkot. Yan po mga kababayan ang napakagaling at pinagmamalaki ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang kanyang mga ideas, mga kababayan. 3 taon na po tayong dinala sa kanyang ideas. Pero sa kabila nun, bound tayo sa utang at isang damukal na korupsyon ng issue. Mga kababayan, nakakalungkot po. Minalas po ang mga Pilipino. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyong lahat. At sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa mga biyaya na binibigay niyo po na tulong. Thank you po, shoutout po. Kina Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong, at si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo mga kabayan. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin na maingatan po. Magkaisa po tayo na isama po natin sa ating mga dasal ang pag-iingat sa Vice President, sa pamilya Duterte. Syempre po sa dating Pangulong Duterte na maingatan po siya, mailigtas po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan.
at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga kabayan. Tayo rin po, doble ingat at magdasal nang maingatan po tayo. Paalam, ingat-ingat po. Bye-bye.